Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa ating morning devotion. Ako po ang makasama ninyo ngayong umagang ito. Ang pangalan ko po ay si Ate Roxanne. At bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. O Diyos, salamat po sa pagsama mo po sa amin ngayon. Dadalangin po namin na ikaw yung patuloy na maitaas namin, Panginoon. We pray, Lord, sa patuloy na pagsama sa amin ng banal na Espiritu. Bigyan mo po kami ng karunungan, O Diyos, para mas lalo po namin maunawaan ang salita mo, O Diyos. And I pray na ito po ay magdala sa amin ng pagbabago sa aming buhay. Salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Ayan, so ang salita po na papag-aaralan natin ay may kita natin sa Exodus 3 verse 14 hanggang 15. Ito po, dito natin may kita yung katangian ng Panginoon. And nakakatuwa dahil alam niyo yun sa Biblia or karamihan din sa atin, minsan yung pangalan natin nagbibigay ng description kung sino tayo. Diba? Minsan nag-google tayo, ano ba yung pangalan? Ano ba ang meaning ng Roxanne? Ayan. So dito may kita natin yung mga kahulugan din ng pangalan. So, basahin na po natin sa Exodus 3 verse 14. God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. I am. So, ayun yung pangalan ng Panginoon. Sabi niya, sabihin mo sa mga Israelita na ako ay ako nga. I am who I am. So, pag-aralan po natin yan ngayon sa subject na English. Ayan, pag sinabing I am, present tense po yun. Hindi niya sinabing I was or I will. Ang sinabi niya, I am. So, pag present tense, ano po ibig sabihin nun, mga estudyante? Ayan. Ibig sabihin nun, nangyayari siya ngayon. Hindi siya kahapon, hindi siya sa kinabukasan, pero ngayon. Ngayon siya naririto. Ayan. Ang Panginoon po natin ay kasama natin ngayon din sa puntong ito, sa panahon na ito, sa pagkakataon na ito. At sa anuman pong sitwasyon naroon ka, andoon yung Panginoon. Lagi siyang nandyan. Then next, verse 15, God also said to Moses, say to the Israelites, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever, the name you shall call from generation to generation. So sabi riyan, yung Panginoon natin ay ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ito pong tatlong taong na to ay nasa tatlong henerasyon po sila. So si Abraham, anak niya si Isaac, at si Isaac, anak niya si Jacob. Ano po ibig sabihin nun? Sa lahat ng panahon nandoon yung Panginoon natin. Never siyang nawala at never din siyang magbabago. He is the God of generation. And isa sa mga gusto ko rin na ma-focus natin dito is yung God of Jacob. Gusto ko po ipakilala sa inyo si Jacob din. Sino po ba si Jacob? Mababasa po natin yung kwento niya sa Genesis 30 at dito may description din yung pangalan niya. Ano ba yung description or ano ba yung meaning ng pangalang Jacob? Ang ibig sabihin po nito ay deceiver or trickster, or sa Tagalog po ay manloloko. Bakit kaya? Kasi minsan niyang niloko yung kanyang ama na si Isaac nung siya ay mamamatay na. Yung panganay po nila na si Esau, ayun dapat yung pagpapalain ni Isaac. Pero niloko nga niya yung kanyang kapatid at niloko rin niya yung kanyang ama. So, siya yung naging, siya yung napagpala ni Isaac. Then, marami pa siyang ginawa para manloko or manlamang. And sa Genesis 32 verse 28, dito nakipagbuno siya sa Panginoon. Hindi niya tinantanan yung Panginoon or yung anghel ng Panginoon para siya ay pagpalain. So, sabi doon sa Genesis 32 verse 28, then the man said, your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with human beings and have overcome.
hindi na Jacob yung pangalan mo, kundi Israel na. Ano ba yung ibig sabihin ng Israel? Actually, nandoon na po siya sa verse na binasa natin sa Genesis 32:28. Nakalagay doon, you have struggled with God and with human beings and have overcome. Ikaw ay nakipagbuno sa Panginoon at ikaw ay nagtagumpay. And with that, siya po ay pinagpala din ng Panginoon from Jacob to Israel real quick, 'di ba? Ayun. And ganun din po yung Panginoon natin. Kaya kanyang paguhin, kaya kanyang pagpalain. At lumapit ka lang sa kanya. Hindi sa pakikipagbuno o pakikipagtalo sa kanya, kundi alam mo yun, yung pagiging persistent mo or walang sawa mong paglapit sa kanya. Hindi kasi yung pagbabago din naman kasi natin, hindi instantly ganun-ganun na lang mangyayari. Meron akong mga youth na nakakausap, sinasabi nila, nagbabasa naman ako ng Bible, nagpe-pray naman ako, pero bakit walang nangyayari? Kasi kapatid, ang paglakad sa Panginoon ay tuloy-tuloy yan at hindi instant po ang pagbabago. Ipagpatuloy mo lang. Wala kang nakikitang pagbabago ngayon, magkakaroon at magkakaroon din yan. Ang pagbabago ng Panginoon ay araw-araw. So, araw-arawin mo yung pagbabasa ng Biblia, araw-arawin mo yung pananalangin mo, araw-arawin mo yung pagsunod mo sa salita ng Panginoon. At makita mo yung pagbabago. And next, balik tayo sa Exodus 3 verse 15. Sinabi dito, yung the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. Jacob pa rin yung ginamit dito, hindi God of Israel. Bakit kaya? Kasi gusto malaman ng Panginoon, gusto niyang sabihin sa atin na siya yung Diyos mo sa anumang sitwasyon na naroon ka. Kung nandito ka man sa sitwasyon na captive ka pa rin ng pagkakasala, andoon siya. Kung ikaw man ay nasa sitwasyon ng iyong buhay ngayon na puro na lang pagkakamali yung nagagawa mo, andoon siya. Andyan siya, kasama mo siya. And He's the God of hopeless. He's the God of broken. He's the God of your desert situation. Kung walang-wala ka ngayon, siya pa rin yung Panginoon mo. At pwede mo siyang lapitan. Pwede mo siyang takbuhan at hingan ng tulong. And He is our ever-present help in times of need. Ever-present. Present. Lagi siya nandyan para tumulong sa atin. Lumapit ka lang sa Kanya. Kung meron mang mga kabigatan dyan sa puso mo ngayon, na pwede kang lumapit sa Panginoon at ito ay ialay mo sa Kanya, isurrender mo sa Kanya. Alam ng Diyos kung ano yung mga pinagdaraanan mo. At gusto niya na tulungan ka niya. At hinihintay ka niya na lumapit sa Kanya. At ngayong umagang ito, kung sino man sa inyo ang nakikinig na hindi pa man din nakatanggap sa Panginoong Jesus bilang Kanyang Diyos at tagapagligtas, inaanyayahan kita na makipanalangin sa akin. Sumabay ka sa aking panalangin. Tayo manalangin. Panginoon, lumalapit po ako sa iyong harapan. Inaamin ko po na ako'y nagkasala. At Lord, ako po ay patawarin mo sa aking mga nagawang pagkakasala. Tinatanggap ko rin po si Jesus bilang aking Diyos at tagapagligtas. Ikaw na po ang maghari sa aking buhay. Baguhin mo po ako ayon sa nais mo. Tulungan mo po akong sumunod sa iyo magmula ngayon hanggang sa magpakailanman. Dinalangin ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Praise God. So, kung ikaw ay nakakilala at nakatanggap sa Panginoong Jesus ngayon, ini-encourage kita na lumapit or i-text, i-chat, tawagan yung ating mga pastors para ikaw
ay magabayan din nila. And I pray na lalo kang lumago sa iyong relasyon sa Panginoon. At ayun po, mga kapatid at kaibigan, dito po nagtatapos sa ating morning devotion. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Inaanyayahan ko rin po kayo na patuloy na tumutok sa ating morning devotions every Monday to Saturday, 7 a.m. dito po sa Love of Jesus Christian Church Valenzuela FB page. At gusto ko rin po kayong anyayahan na manood sa 700 Club Asia every 12 midnight sa GMA 7. Dito po natin mapapanood ang true to life stories ng mga taong binago ng pag-ibig ng Panginoong Jesus. Maraming salamat po. Ang pagpapala ng Diyos ay mapasa ating lahat.